So let's all welcome our youth pastor, Pastor Arjun Gala, to share the word of God. Let's all. Praise the Lord! Praise the Lord! Kamusta po tayo lahat mga kapatid? Actually, lagi ko lang po dito. Yan, pwede po natin ibigay ang ating pinaka-the best na papuri sa Panginoon. Ulitin ko po, pinaka-the best na papuri sa Panginoon. Ulitin ko po mga kapatid. Praise the Lord! Praise the Lord. Alam ko po na limited ang oras po natin dito, so I think we should dive right into the Word. Sigapin ko po na medyo bilisan sapagkat feeling ko lang naman na medyo mahaba-haba ang aking nagawa. Siguro mga 2 hours. At least 2 hours ay malalapitan. Kasi po, ang topic ng ating aming pag-uusapan is about the second coming of our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord, dumating ka. Sapagkat pag-uusapan po natin na muli pagbabalik ng ating Panginoon. And I want to encourage everyone to listen carefully and attentively. Kasi alam ko po na kahit ang ating subject ay muli pagbabalik ng Panginoon, na kung pinaniniwala na God will talk to us in a supernatural way. Amen? Na makakapag-usap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Are you ready to receive God's word? Amen. Praise the Lord. Let us pray. Father God, we thank you, Panginoon, sa hapon po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, maraming salamat sa iyong presensya kanina na aming naramdaman nung kami po'y nag-aawitan. Tulad nga po ng aming inawit, karapat dapat ka lamang makatanggap ng pinakamataas na papuri at pinakamataas na pasalamat. Panginoon, as we study your word, Panginoon, samahan niyo po kami. Sayang po Lord ng umilos ang Holy Spirit sa bawat isa. Nawa Lord God na lahat ng mga ipapasabi mo, Panginoon, ay tubig mo sa aming puso't isipan. Nawa Lord God na aming mo mapag-aaralan ay maging kapakipakinabang at practical Lord God. Na aming po itong may bawal at may pasabuhay, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, sa ito na pinagkakatiwala ang lahat, sa ito na ang papuri, sa salamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po lang. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 14. John chapter 14 verses 1 to 4. Sabi po dyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have not told you that I'm going there to prepare a place for you? By the way, si Jesus po kami nasalita dito. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Praise the Lord. Sabi ko, Jesus will come back. Jesus will come back. Hallelujah. Sabi ni Jesus, and take you to be with me. So, hindi lang po basta babalik si Jesus, isasama ka rin niya. Amen? So that you also may be where I am. Verse 4, you know the way to the place where I am going. Verse 3 again, if I go and prepare a place for you, Jesus will come back and take you to be with Him, so that you also may be where Jesus is. You know the way to the place where Jesus is going. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay pinamagatan ko po, the groom is coming. The groom is coming. Sabihin nyo nga po sa iyong katabi, the groom is coming. Hallelujah. Hallelujah. Last month po mga kapatid, noong Holy Week, inalala po natin o we remember the resurrection of our Lord Jesus Christ. E nakita po natin na opo, si Kristo po ay namatay at nilibing, pero hindi po siya nanatiling patay, kundi muli po siyang nabuhay. Ang pinagkaiba po ng ating Panginoon sa mga tao na nabuhay na magmuli, tulad ni Lazarus, at tulad ng babaeng 12 years old na anak ni Jairus, is that si Jesus, nung siya po'y pumunta dito sa mundo, bago pa siya mamatay, na-prophesy niya na siya'y mabubuhay muli. Amen? Hindi ka tulad ni Lazarus, nang siya'y namatay, wala siyang kamali-mali na bubuhay sa muli ng Panginoon. At tulad ng babaeng anak ni Jairus, wala din pong kamali-malay na bubuhay siya ng Panginoon. Pero si Jesus, amen, na-predict niya na agad na sabi niya, on the third day,
I will rise again from the dead. Ibig sabihin, na ipinangako ng Panginoon na siya'y namatay at muling mabuhay at tinupad niya ito, hindi nabigo ang mga disipulo. Hindi nabigo ang mga mananampalataya sapagkat yung pinangako niya, tinupad niya. Amen? Yung na-prophesy na fulfill. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon ay namatay, nilibing at muling nabuhay, naniniwala po tayo na may kredibilidad ang Panginoon na mangako sa bawat isa sa atin. Meaning, kung ang Diyos ay nangako sa iyo, paniwalaan mo, kasi yung pinakamahirap nga na sitwasyon na mamatay at muling nabuhay, tinupad ng Panginoon, anong pangako pa kaya ang hindi kaya tuparin ng ating Panginoon? Tama ko ba mga kapatid? Sabi mo sa katayo mo, ang pangako ng Diyos sa iyo, tutuparin ng Diyos. Amen. Ano bang pangako ng Panginoon sa iyo, tutuparin ng ating Panginoon. So in essence, Jesus fulfilled the prophecy of His life, of His birth, of His ministry, of His death, and His resurrection. So meaning, kung finulfill ng Lord ang lahat ng mga propesiyang ito, naniniwala tayo na kung nangako ang Panginoon na siya'y babalik muli, tutuparin niya. Amen? Ibig sabihin, naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, so pwede mong panghawakan yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ay muling babalik. Sana po, pansinin niyo po ako, no? Libre lang po mag-amen. Amen? Okay. So sabi ni Jesus, ako'y mamamatay, muling mabubuhay. Nangyari? Nangyari. Nangako muli ang Panginoon, ako ay babalik. Ang tanong, mangyayari kaya? Because yung hindi po mangyayari yan, baliwala o parang baliwala ang pag-asa nating lahat. Because the hope that we have as believers is the fact that Jesus prophesied and promised us that He will come back. Baliwala po ang pag-asa nating mga Kristiyano kung hindi dumating ang ating Panginoon. Amen? Kung hindi mo babalik ang ating Panginoon, baliwala po itong ginagawa nating lahat. Yung ating pananampalataya at ating pagpapagal, baliwala po lahat ito kung hindi babalik ang ating Panginoon. Tama ko ba mga kapatid? Ibig sabihin, Jesus is coming back again soon. Ulitin ko po, in case na hindi ka naniniwala o nakatulog tayo, ang ating Panginoong Jesus ay muling babalik. After the rapture, after the 7-year tribulation, and before the millennial reign of our Lord Jesus Christ for 1,000 years, Jesus promised that He will come back. It is sure, it is certain, it is rock solid, and it is our immovable hope. And ako po'y naniniwala mga kapatid that the second coming of our Lord Jesus Christ will be, not probably, na ang pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus will be the most spectacular, jaw-dropping scene in all of history. Amen? The second coming of our Lord Jesus Christ, hindi lang po siya personal, kundi visible, kahit natutulog ka pa. Kahit naliligo ka, when Jesus comes back, He will be visible. The second coming of our Lord Jesus Christ, hindi lang personal, hindi lang visible, it will be glorious. Amen? Amen? So hindi lang po siya visible, hindi lang siya personal, it will be the most glorious thing that anyone of us have witnessed, or anyone of us have witnessed. In fact, si Apostle John po, nung binigay sa kanya yung vision about the second coming of our Lord Jesus Christ, idinitali niya po yan sa Revelation chapter 19. So kung tayo po ay nandoon at present sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, ano ang ating makikita? Usap po natin ang Revelation chapter 19, verse 11 to 16. Are you still with me, mga kapatid? Ang sabi po dito, verse 11, Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. At nakasakay doon sa white horse na yun, its rider was named, capital F, Faithful and True. For he judges fairly and wages a right war. Verse 12, His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. Verse 15, From his mouth came a sharp sword to strike down the nations.
He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like the juice flowing from a wine press. Last verse 16, on his robe and at his thigh was written, King of all kings and Lord of all lords. What a glorious sight na makita ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Eh sinasabi ko nga sa Panginoon, Lord, dalhin mo po ang Throne of Grace Christian Community sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga salita. That's why mga kapatid, without your knowledge, mag-aaral po tayo ng kaunting eschatology. Ano ba itong eschatology? Ang eschatology mga kapatid, para yung biology, zoology, geology, psychology. Kasi yung logy mga kapatid, ang ibig sabihin ng logy sa Greek, logos, which is the study of. Amen? The study of. So, parang biology is bio means life, biology is the study of life. Geo means earth, so geology is the study of the earth. Psychology is the mind and soul, so psychology is the study of mind and soul. So ano naman ang eschatology? Ang root word ng eschatology, mga kapatid, is the Greek word eskatos. Everybody say eskatos. Ang meaning ng eskatos is final, last o huli. So, ang ibig sabihin ng eschatology is the study of the last things or the study of the last days. Isa po itong branch ng theology kung saan pinag-uusapan ano ba ang sinasabi ng Bible sa mga pangyayari o pinakahuling kaganapan dito sa mundo. Amen? Nakakasunod ba tayo mga kapatid? Hallelujah! And dito mga kapatid, sa eschatology mga kapatid, pag-uusapan din natin kung ano po yung mga mangyayari pag dumating ang ating Panginoong Hesus, pag-uusapan natin yung mga topic na the Great White Throne or the Judgment Seat of Christ and so on and so forth. So, and I believe that in our generation, we are already in the last of the last days. Naniniwala kayo mga kapatid? The end is near. The beginning of the end is already happening. In fact, lahat po na nangyayari sa ating kapaligiran was prophesied in Zechariah, in Daniel, in all 21 chapters of Revelations. All of these are pertaining to the future that is to come. Although, ang eschatology mga kapatid, ikinukonsidera bilang controversial o parang non-practical kasi hindi magkasundo maraming Christians. Hindi magkasundo maraming Bible scholars kung ano bang timing ng rapture, kailan ba ang Great White Throne, ano ba yung Armageddon na ito, sino ba ang Antichrist, ano ba ang Mark of the Beast and 7-year Tribulation. And alam ko po na hindi tayo magkakasundo sa mga ito, pero alam ko po na magkakasundo tayo na si Jesus ay muling babalik. At ang kanyang muling pagbabalik ay may malaking part at malaking role po sa the study of these last days. So, nasa huling araw na nga ba tayo? Are we in the end times? Tayo na po ba ay nasa mga huling araw na? Alam niyo po marami nagtatanong, katulad ng mga disipulo, kailan na si Jesus, Lord? Sabi mo babalik ka. Ano ang mga senyales na ikaw ay muling babalik? Sumagot ang ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, and I believe mga kapatid, the Mount of Olives, ay may malaking part sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. I actually believe in my opinion that Jesus will come back at that exact place, the Mount of Olives. Ang sabi niya dito, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi niyo, yung pagbabalik niya? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Now, sino po sa inyo nagtatanong, kailan ba matatapos ang mundo? As a bagay, ang concern yun ang katapusan ng buwan, di ba? Yung mga babayarin, yung mga due date, wala muna yung katapusan ng mundo, pastor. Katapusan ng buwan muna. Tama mo ba mga kapatid? So, nagtanong sila, kailan ba ang katapusan ng mundo? Sumagat si Jesus. Verse 4. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng kahit sino. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Meron ba? Meron bang pumupunta at magpapanggap na sila ang susunod na Kristo? The appointed? Okay. Mag-ingat po tayo sapagkat marami silang maniligaw. Verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan, mga gera, at makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nangyayari? Nangyayari. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yan. Yun. So sinasabi ni Jesus,
Kung makakita man kayo ng mga false Christ, false prophet, o may mga gera man, huwag tayo masurpresa. Maging alerto kayo, pero huwag kayo masusurprise. Kasi darating talaga ang lahat ng yan. Pero bilang mananampalataya, sabi ni Jesus, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Pagamat, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Tayo kasi kapag nakakarinig tayo ng mga gera, ng mga lindol, o ano mga signs, katapusan na ata ng mundo. Pero sabi ng Lord, science pa lang yan. Hindi pa yung katapusan ng mundo. Kasi alam ba, sa mga nagka-drive, kung nasa NLEX kayo, pag nakakita kayo ng sign na San Fernando, Pampanga, nasa San Fernando, Pampanga na ba kayo? Hindi pa. Sign pa lang yun na mapunta ka sa destination. So yung sabi ng Lord, yan yung mga signs, pero hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Klaro ba mga kapatid? Nasabi sa verse 11, maglalaban mga bansa, nations against, or will rise against nations. Gayon din ang mga kahilayan, kingdom against kingdom. Magkakaroon ng taggutom, famine, at lilindol sa maraming lugar. Nangyayari? Verse 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang. Ayun na, patay tayo. Pasimula pa lang ni Lord. Pasimula pa lang ng paghihirap ng tulad ng isang babaeng nanganganak. Bear that in mind. Verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Ibig sabihin, yung mga nangyayari na nagsisimula pa lang yan because darating ang panahon ng persecution that Christians will die. Christians will suffer in the name of Jesus. Verse 10, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Now, ang tawag mo dito is false prophet. Now, paano ba natin malalaman na kung ang isang propeta ay peke? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 18, kapag daw ang isang propeta o isang tao ay nagsalita under the name of God or in the name of the Lord, ibig sabihin, sinasabi niya, pinapasabi ng Panginoon tapos hindi nangyari, ang sabi ng Deuteronomy, hindi peke yan. Ano yun? So, paano natin ma-distinguish ng false prophet? Kapag nagsalita under the name of God at hindi nangyari, he's considered to be a false prophet. Amen? And verse 12, lalangganang ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatili hanggang bukas, ang siyang maliligtas. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang bukas, ang siyang maliligtas. Iba pa nga ang verse 14, sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So sinasabi ng Scripture, the gospel of the kingdom will be preached to all nations and then the end will come. So tayo naniniwala na hanggang hindi pa nasa-spread ang gospel sa buong mundo, hindi pa darating ang ating Panginoon. Amen? Let's jump to verse 42. So anong gagawin natin ngayon? Sabi dito, kaya't maging handa kayo. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon, unawain ninyo dito. Kung alam na may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya mababayaan pasukin ang kanyang bahay. Simple-simple. Kaya lagi, verse 44, kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So ano daw po mga senyales? Sabi dito, may mga wars and rumors of wars. May mga famine na taggutom. At alam natin na may mga wars and rumors of wars na dati, may mga taggutom na dati. So tanong na marami, pastor, dati naman na may lindol. Dati naman na may mga gera. Kung yun ang signs, sana dumating na ang Panginoon. Tama ba mga kapatid? Pero alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ng Scripture, kung napansin niyo, ang definition, ang clue ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus ay parang isang babaeng nanganganak. Right? Nakakasunod mga kapatid. Ang tawag po dyan, ito po yung contraction. Ang tawag dyan is birth pangs. Everybody say birth pangs. Ito po yung sakit o contraction na nararanasan ng babae bago siya manganak, upang malapit na siyang manganak. Amen? So, sabi ng Panginoon, ang aking muling pagbabalik o mga senyales ay parang isang babae na nanganak. So, pansin ninyo, no?
ang isang babaeng malapit ng manganak, habang palapit na palapit siyang manganak, pasakit ng pasakit, pa-intense ng pa-intense, at patindi na patindi yung sakit. Right? So, para malaman mo na malapit na, yung intensity tumitindi, yung frequency lumadalas. So, mas madalas, mas mahirap. May mga gera na noon, pero mas maraming gera ngayon. May mga lindol na noon, pero habang tumatagal, mas dumadami ang lindol. May mga tagutom na ngayon, pero mas lalong lumalala ngayon. Ibig sabihin, yung intensity at yung frequency, habang palapit ng palapit, patindi ng patindi. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, yan, senyales yan na muling aming pagbabalik. Yan pala ang mga senyales na muling pagparito ng ating Panginoon. Maglalabasa ng mga false prophet. Pastor, dati naman na may mga false prophet. Pero ngayon, naglabasa ng mga false Christ. Right? Intensity and frequency. At ang lawlessness, Pastor, dati naman na may mga lawless people. Ngayon, grabe na. Kahit sa public, pinapatay ang mga Kristiyano. Pag-ibig has gone go. Amen? Iba na nga rin yung meaning ng rainbow eh. Right? At ito ang pinakamatindi. And the gospel will be preached to all nations, all over the world. Pastor, dati naman ang sinishare ang gospel eh. Yes. But with the social media and technology that we have right now, yung sinasabi na scripture na preach the gospel to the ends of the earth, mas posible ngayon compared before. Amen? So it is a clue that the end is near. In fact, ngayon ang buhatang generation ang pinakamaraming Christian in all generations. So sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, the second coming of Lord Jesus Christ, kapag tayo po ay na-caught up in heaven, ang sabi ng scripture, we will be raptured, and then the 7-year tribulation will come. And then the millennial reign of our Lord Jesus Christ will come. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, in the second coming of our Lord Jesus Christ, lahat ng kanyang mga anak, ikaw at ako, lahat po tayo, kung ikaw ay genuinely nanampalataya sa ating Panginoon, lahat po tayo, ang church, will be married sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng Revelation chapter 19, tingin ito mga kapatid kasi lahat po tayo ikakasal kay Lord sa kanyang muling pagbabalik. Ang sabi ng Revelation chapter 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb, Jesus Christ, has come, and His wife, His bride, the church tayo, has made herself ready. So mga kapatid, the groom is coming. Sino po sa inyo excited na makikasal kay Jesus? Amen. Amen. Excited mo ba kayo ikasal sa ating Panginoon? Amen. And you know what? When I was reading this concept, napatunaw ko sa akin sarili na meron kayang kinalaman ang Jewish wedding. Kasi kung mababasa yung mga kapatid, every time na i-preach si Jesus ang kanyang muling pagbabalik, ang laging ginagamit ng illustration is kasal. Right? So napaisip ko, napatunaw ako, Lord, meron kayang relationship yung muli mong pagbabalik sa pagsa-celebrate ng Jewish wedding. So nagkaroon po ng kunting pag-aaral, paano ba sinasagawa ang Jewish wedding compared sa culture natin? Kasi ang culture po natin, ibang-iba sa culture ng mga taga-Middle East. Amen? So, ano bang relationship na kasal ng mga Jewish people sa second coming of our Lord Jesus Christ? And alam niyo po, what I found out is something that will blow your mind. Are you ready? Are you ready? Balik ko kayo next Sunday, sasabihin ko po sa inyo. Biro lang po. Amen na. Sa Jewish wedding kasi, hindi tulad ng natin, naliligawan mo, sagutin ka, engage kayo, kasal kayo. Sa Jewish, iba. Meron po kasi tayo tinatawag sa Jewish na stages of wedding. Everybody say stages. Stages. Ang unang stage sa magpapakasal sa Jewish wedding ay tinatawag na betrothal stage. Amen? Now, alam mo po na hindi tayo pamilya sa betrothal, pero dito po sa screen, no? Para ito mas naunawaan natin. Ano ang nangyayari sa betrothal stage? Sa betrothal, yung groom, iiwan yung kanyang tirahan at magta-travel sa bahay ng kanyang bride
para siya ay bilhin. Now, wag po kayo magugulat sa pagbili sapagkat sa Jewish po or sa Middle East noon, meron po silang tinatawag na token o dowry. Ito po yung parang bridal gift na kapag binili sila, parang in essence sinasabi, kaya kitang maging asawa, kaya kitang suportahan, right? Kaya kitang sustentuhan. Amen? Nakakasya po ba mga kapatid? So, after magbigay ng token o dowry ng groom sa bride, kapag tinanggap ng bride, ito maganda, kailangan tanggapin pa rin ng bride. Amen? So, pagtanggap ng bride ng token, magkakaroon sila ng signing of contract, at ang tawag po sa contract na ito ay ketubah. Everybody say ketubah. So, magsasign sila ng contract. Ito yung nangyari kay Mary and Joseph. Nalala nyo? Kaya si Joseph nagulat siya eh. Betrothal na kami. Nagpirmahan na kami ng kontrata tapos malalaman kung buntis si Mary. Ay, wala yun po na yan. Nalala niyo yun? Yung gusto niyang i-divorce si Mary because nakita niyang buntis. Parang di niyo alam ha? Review lang tayo. No, kasi si Joseph, sino ba naman yung nalalaman mong buntis? Wala nangyari sa inyo, pero nalalaman mong asawang buntis. So, gustong i-silent divorce. So, silently divorce si Joseph, pero nagpakita ang anghel sa panaginip ni Joseph. At pinalinaw sa kanya na it is conceived by the Holy Spirit, kaya tinuloy ni Joseph. Amen? So, nasa betrothal stage sila. And after magpirmahan ng kontrata, pag nag-agree ang both party, kasama ang mga magulang, iinom sila ng wine to celebrate. Amen? Now, pupunta naman tayo sa stage 2 mga kapatid, na tinatawag naman nilang presentation. Sa presentation, ngayon, after nila magpirmahan ng kontrata, ibig sabihin, kahit anong mangyari, engage na tayo nang ikakasal, ang gagawin naman ngayon, uuwi sa bahay ng groom. Babalik siya sa kanyang tirahan para mag-construct ng kanilang bahay, ng kanilang marital home. Amen? Now, babalik ulit ang groom, the groom will return for his bride, pero ito, catch. Hindi alam ng bride kung kailan babalik ang groom. Minsan taon, minsan 5 years, minsan dekada, pero ine-expect ng bride na babalik ang groom, pero hindi niya alam kung kailan babalik. Nakakasunod. Now, dito naman po tayo sa stage 3 na tinatawag nating ceremony o ceremony. Kung saan darating ang groom, after niya magawa ang bahay nila, babalik ang groom sa bride gamit ang pagsigaw. Nandiyan na ang groom! Para maging alert sila. Amen? And after that, upon the return of the groom, the bride will remain hidden for 7 days. Now, sa iba, lalo na yung mga critical sa kanilang culture, hindi talaga lumalabas ang mga babae sa kanilang bahay for 7 days. And after that, pupunta na po tayo sa celebration, kung saan they would consummate their marriage and live together as husband and wife. Ito na po yung papunta na sila sa honeymoon stage. So what now, Pastor? Balik tayo sa stage 1. Sa stage 1, ang groom, ang sabi, aalis siya sa kanyang tinitirhan, magtatravel siya sa bahay ng kanyang bride para siya bilhin. Katulad ng ating Panginoong Jesus, umalis siya sa heaven na kanyang tinitirhan. Nag-travel siya sa earth na tinitirhan natin mga bride para tayo ay bilhin. Anong pinabili sa atin ng Panginoon? Kanyang dugo. Binili tayo, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At binigyan tayo ng token. Ano yung token ng Panginoon? Kanyang buhay. In-offer niya at sinakripisyo niya ang kanyang buhay. At kapag tinanggap mo, magpipirmahan ka ng kontrata. Kasi when you accepted Jesus Christ in your life, you are under the new covenant. Amen? May kasumpor na parang sinasabi mo, Lord, okay, nandiyan ka, nandito ako, pero habang naghihintay ako, sa'yo lang ako, may covenant. Amen? And new covenant. And then, they drink a cup of wine. We don't have any idea. Alam, ginawa natin kanina, na nag-communion tayo is very relevant. And then we have the bread and the wine as a proof of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. That the blood na pinabili sa atin at yung body, yung katawan na pinagtubos sa atin, for us to remember that, the new covenant that we have with Jesus. Amen? Nakakasunod. And then, sa stage 2, andito na yung presentation. Ang sabi dyan, ang groom babalik. Si Jesus pa umalis? Pero anong pinangako niya kanina? Nung pinasa natin sa John chapter 14, maggagawa, tatayuan ko lang kayo ng palasyo. Anong sabi doon sa John 14? To prepare a place for you. Hallelujah! He will construct a
for us. And then after that, pag nabuo niya na yung bahay natin o tahanan natin o yung mansyon natin, ang susunod, babalik ang ating Panginoon. Pero, hindi alam ng bride, hindi natin alam mga bride kung kailan babalik. Amen? So we have to wait. We have to wait. And then, pupunta na tayo sa bumalik na yung aso. And then, pupunta tayo sa ceremony. Kung saan ang arrival ng groom ay iyakan sa pamagitan ng pagsigaw. At sa pagtunog ng trumpeta, tutulurun, Jesus is here! Amen? At dumating ang ating Panginoon and upon arrival, the bride will be hidden for 7 days. Alam niyo po, this 7 days is a picture of 7-year tribulation. Because if we will be hidden with Him, if we will be raptured, hindi tayo kasama sa 7-year tribulation, hindi tayo kasama sa paghihirap. So we will be remain hidden for Him for 7 days. And then, upon His return, we will consummate our marriage to our God, and we will live with God forever and ever and for eternity. Praise the Lord. Sige pala natin ang ating Panginoon. Ano yung feeling na nag-aaral ka, tapos gusto mo sumigaw? What a revelation sa ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew 24 verse 50, babalik ang Panginoon. Actually, talinghaga ko ito, pero kinap ko lang for the sake of time. Matthew 24 verse 50, babalik ang Panginoon ng aliting iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya ilang. So my friends and family, maraming Christians ngayon are obsessed with trying to figure out what day babalik ang ating Panginoon. Pero we are not called to figure out what day muli babalik ang ating Panginoon. But we are called to be ready and live ready until He comes. Amen? So it's not about what day, but we need to be prepared for today. Amen? Maging handa tayo ngayon. So ang tanong, importante ba na pinag-aaralan mo natin ang muling pagbabalik ni Jesus? Importante po ba o mahalaga po ba na alam natin na si Jesus ay babalik? Yes! Because kung naniniwala ka na muling babalik ang ating Panginoong Jesus, makaka-apekto po yan sa buhay natin. Right? Makaka-apekto yan sa behavior natin. It should affect your present. Katulad ng parable of the talents. Walang kamalay-malay ang mga alipin kung kailan dadating o babalik ang kanilang master. Next chapter po yan, chapter 25. At yung parable of the 10 virgins, wala rin silang kalam-alam na kung kailan babalik ang kanilang master. Kaya habang nandito po tayo mga kapatid, importante po na yung paraan po ng ating pamumuhay, how you live on this earth matters. Amen? Amen. So the question is this, do you really believe that Jesus is coming back again? Let me repeat po, naniniwala ka ba na si Jesus ay muling babalik? Amen. Well, kung talaga naniniwala po kayo, dapat nakaka-apekto yung sa ginagawa natin ngayon. Right? Because if you believe what you believe, it will affect how we act, how we talk, and how we live our lives. In fact, let me just say this to you mga kapatid. Kapag po tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, at meron tayong assurance na kung tayo man ay bawian ng Lord ng buhay ngayon, ay tayo pupunta sa langit. Right? Pero ano po yung paraan dapat ng ating pamumuhay ay dapat nakaayon sa paniniwalang meron pa rin tayo. Na yes, hindi po tayo niligtas sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Pero yung mabubuting gawa po na ito ay hindi mawawalan ng saysay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Scripture, lahat po tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. Lahat po tayo ay haharap sa Panginoon at ipagsusulit natin ang lahat ng mga bagay na ginawa natin dito sa mundo. Ulitin ko po, lahat po tayong lahat ng mga Christian, haharap sa dambana at ipagsusulit ang lahat ng desisyon na ginawa natin dito sa mundo ito. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 8 to 10, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Verse 9, so we make it our goal to please Him. Listen, ang sabi, make it your goal to please the Lord while you are here on earth. So, sa katabi mo, i-goal mo na parangalan ang Panginoon
Kasi marahil sinasabi ng iba, bakit ko ba i-goal, pastor? Ang goal ko lang naman, nakapunta ako sa langit, okay na. Pero ang mga kapatid, I am an advocate na as a Christian, dapat hindi po natin goal na mapunta lang tayo sa langit, mababang goal po yan. Amen, dapat ang ginugol po natin is parangalan ang ating Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, so we make it our goal, verse 9, to please Him, whether we are at home in the body. Ibig sabihin, kung nasa katawan ka pa, o yung kaluluwa mo are away from it, buhay ka man o patay, dapat ang goal natin is parangalan ng ating Panginoon. Bakit daw? Ito po, makinig kayo mga kapatid. This is the catch. Verse 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due to us for the things while in the body, whether good or bad. Ito na. Yun ang nga ba sinasabi ko, Pastor, kaya ayaw ko pinag-uusapan yung second coming of Jesus Christ kasi baka scare tactics na naman to, baka tinatawag ko na kami pastor eh. Pero ito tatandaan niyo mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Pagharap natin sa ating Panginoong Hesus, kung ikaw ay totoong believer ng ating Panginoon, we will not be judged based on our own sin. Because our sin is already paid for by the blood of Jesus at the cross. Right? So wala po itong kinalaman sa ating mga kasalanan. Pastor, bakit pa ako haharap sa judgment seat of Christ? Now, ang key mga kapatid is in the Greek word of the word judgment seat. Everybody say judgment seat. Kasi tayo makarinig pala ng judgment, parang takot na takot, judgment, takot na takot agad tayo. Pero ako sa mga kapatid, ang ibig sabihin ng judgment seat, ito po is also known as the Bema seat or the Bema seat of Christ. Everybody say Bema. Bema. Now, alam ko hindi tayo familiar sa Bema, pero nag-prepare po ako ng picture dito. Ang ibig sabihin po ng Bema mga kapatid, kasi sa Greek, no? Ang mga Griego, sila po ang nagpasimuno ng Olympics. Amen? Kasi ang alam natin, yung modern Olympics na nagsimula ng mga summer 1890s ata. Pero the ancient Olympics was actually started way back 776 BC. At ang Bemasin mga kapatid, meron silang tinatawag, itong Bemasin na ito, diyan po nakapwesto yung judge. Kung saan, kapag may nanalo ng first, second, and third, siya yung mag-a-award sa kanila. Nakuha niyo mga kapatid? No? So, bakit ito ginamit na analogy ni Apostle Paul? Kasi mga kapatid ng mga taga-Corinth, they love sports. Sa Greek po, very influential, very common ang sports sa Greek. Kaya kung napansin nyo yung most of the epistles of Apostle Paul, karamihan na analogy niya about the sports. Yung pagtakbo, the race with endurance, the God has set before us, yung discipline ng ating body, pressing the goal toward the prize, at yung alam natin, I have fought the good fight and I have finished the race. So ginagamit ni Apostle Paul bilang tool sa pag-preach o sa pagsulat sa mga taga-Korinto about sports o yung Bemasin. Now, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Scripture, ni Apostle Paul, you will face the judgment seat of Christ. So ang Greek word po dito is the Bemasin. Amen? So listen to me. All Christians, when Christians are facing the Bema seat of Christ or the judgment seat of Christ, this is not about the issue if you will go to heaven or not. It's not about the issue of our salvation. Amen? It's about the issue of our stewardship. Naging mabuting katiwala ka ba sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon? Because the moment you accept Jesus as your Lord and Savior, amen, meron tayong assurance because of our faith, we are saved by grace and not by works. Amen? Na hindi tayo niligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo gagawa. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo gagawa ng good works. Na yes, hindi ka saved by works, pero kasi yung mga works na yan, i-judge natin o i-judge ng ating Panginoon sa dulo para malaman mo kung may reward ka o wala. Interesting. Right? Kasi ang sabi ng Scripture, sa pagharap natin sa Bema seat, ano ba ang titignan ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Tingnan po natin. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12. Now, if anyone
silver, and precious stones. Everybody say gold, silver, and precious stones. Maganda yan. Group A. Or wood, hay, and straw. Group B. Each one's work, bawat gawa natin, will become clear for the day, capital D will declare it. Because it will reveal by fire. Parang susunugin yung gold, silver, and precious stones at susunugin yung wood, hay, and straw. And the fire will test each one's work of what sort it is. Verse 14, if anyone's work, gold, silver, precious stone, or wood, hay, and straw, which he has built on it, endures. Ibig sabihin, kapag sinunog yung gold, silver, and precious stone, kapag sinunog yung wood, hay, and straw, he will receive, at hindi nasunog, he will receive a reward. Verse 15, and if anyone work is burned, yung kabila naman, masunog, he will suffer loss, but he will be saved. So kung ang gawa mo is wood, hay, and straw, sinunog sa bema say, shhh, nasunog, wala kang reward, pero at least ligtas ka. Oh, thank you Lord. Pasangawa nga lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kumain na pasangawa lang. Amen? Huwag kang kumain na pasangawa lang. Kasi ang pinupursue ng pasangawa lang, mababago yan. And may mga nagsabi ng pastor, paano nung hindi pa ako Christian? Marami naman ako nagawang good works. Tumulong ako sa mahirap, nagbigay ako sa charity, no? Nagbibigay ako sa mga nangangailangan. Di ba, pastor, kapag sinunod yun, gold, silver, and precious stone, di kapatid. Every good works that you do or that you did during na hindi pa kayo Christian is wood, hay, and straw. Kasi ang definition ng Bible dyan is filthy rags. Amen? Filthy rags yan. So lahat, all the things that you do or you did nung hindi ka pa nakakilala kay Kristo is wood, hay, and straw. Pero ngayong Christian na tayo, every time you serve the Lord, every time you give to the poor, every time you share the gospel to your friends and family, kapag kasinunod niya sa bemasi, shhh, wow, may eternal value. At makakareceive tayo, tingnan nyo, makakareceive tayo ng corona o ng crown. Ang sabi ng scripture, merong 5 types of crown na pwedeng ma-receive ang mga Christian. Pakita ka natin, brother. Ano yung 5 types of crown? Wala tayong time to study, pero sabi doon, kapag if you endure until the end, you will receive a crown of life. Kapag ikaw ay tapat, you will receive a crown of righteousness. Kapag ikaw ay disciplined, you will receive an incorruptible crown. Sa mga pastors and leaders na naging responsible sa mga kanilang papel o kanilang pagiging servant ng ating Panginoon, makakareceive tayo ng crown of glory. At kung ikaw naman ay nag-invite sa church at nakakilala sa Panginoon, makakareceive tayo ng crown of rejoicing or the soul winner's crown. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, wala tayong dapat ikatakot kapag umarap tayo sa judgment seat ng ating Panginoon. Amen? Kasi kapag umarap tayo sa judgment seat of Christ, ang titignan ng Panginoon kung meron ka bang gold, silver, and precious stone, or wood, hay, and straw. And I pray na lahat po tayo sa throne of grace Christian community, kapag po tayo humarap sa judgment seat, ang makikita ng Panginoon ay gold, silver, and precious stone. Amen? Amen? And we will receive rewards sa ating Panginoon. Praise the Lord. Imagine niyo ito mga kapatid, no? Binayad ng Lord sa'yo quality. You are redeemed with quality and you will live a cheap life. Huwag ka pabayad. Amen? You are redeemed with quality and paid with quality but we live a cheap life. Huwag ka pabayad. Sulitin po natin habang iniintay natin ang groom sa muling kanyang pagbabalik. Make the most of every opportunity that you have to serve others, to give to the poor, to read your Bible, and to share the gospel to your friends and family. Especially to your family. Bakit po? Kasi hindi lang po ito ang judgment na kakaharapin ng isang tao. Amen? Ang sabi ng Bible, kasi maraming tatanong sa atin, paano naman kung hindi naman sila Christian, pastor? Paano pag naharap sila sa judgment seat of Christ? Hindi sila naharap sa judgment seat, kapatid. Ibang trono ang kanilang kaharapin. Ang tawag po doon is the Great White Throne. At ang Great White Throne na po ito, iba ito sa Bema Seat. Ibang judgment po ito sa Bema Seat. Amen? Nakasyon mga kapatid.
Now I understand, there are some Christians, some people, na naniniwala na lahat tayo dadaan sa Great White Throne, at kapag okay na sa Great White Throne, saka na tayo pupunta sa Judgment Seat or Bema Seat. They acknowledge that. Amen? Pero ako pinaniniwala, upon reading, I can sense in my spirit that all Christians will never face the Great White Throne. But if it is, it's okay. Ready naman tayo eh. Kung haharap tayo sa Great White Throne. Tama? Handa naman tayo. Pero ang sabi ng Scripture, kapag hindi Christian at hindi kumilala sa ating Panginoon, ay haharap sila sa Great White Throne. Now, ano ba itong Great White Throne na to? What will happen to the Great White Throne? Sa Great White Throne, mga kapatid, ito po yung tinatawag natin the final judgment. Kung saan, after the millennial reign of our Lord Jesus Christ, lahat ng mga patay na hindi kumilala sa Panginoon at lahat ng mga buhay na hindi tumanggap sa Panginoon, lahat po sila ay haharap sa Great White Throne para ma-distinguish kung sila ba ay pupunta ng langit o pupunta ng impyerno. Ang sabi ng Revelation chapter 20, verses 11 to 15, and we're about to close. Ang sabi ng verse 11, and I saw a great white throne, and the one sitting on it. The earth and the sky fled from his presence, but they found no place to hide. Verse 12, I saw the dead, both great and small, mahirap o mayaman, may impluwensya o wala, pare-pareho maharap before God's throne. And the books, everybody say books. Napansin nyo may S? Right? Book of works. Amen? Will be open, and during the book of life, another book. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Verse 13, the sea gave up its dead, and the death and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. Then death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. So every name will be checked. Ang pangalan mo ba ay nasa aklat ng buhay? Kapag po ang pangalan mo ay wala sa libro ng buhay, ikaw ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy kasama ni Satanas doon. Amen. No, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang sarap sa pakiramdam na every Christian will face the judgment seat and will be determined if we are being rewarded. Right? Pero sa Great White Throne, hindi po reward ang pinag-uusapan, kundi punishment. Papayag ka ba? And I don't say this to emotionally drive you today. Papayag ka ba na ikaw nasa Bema Seat, tapos yung pamilya mo nasa Great White Throne? What? Amen? Kaya po natin pinag-uusapan ang muli pagbabalik ng ating Panginoong Hesus for every Christian right now, hearing under the sound of my voice to have a sense of urgency. Amen? Malapit na po bumalik ang group. Malapit na po bumalik ang ating Panginoon at pangpamilya natin papunta sa Great White Throne. And we are not doing anything. Lagi ko sinasabi sa mga yun, when they invite their family sa church, di ba, pag i-invite natin, ma, tara punta tayo sa church. Ayoko. Okay. Ayaw niyo po, ma. Pero pag i-invite natin sila sa swimming, ma, tara sama ka sa swimming. Ayoko. Ma, mag-i-enjoy ka doon. Ayoko, iitim ako. Sagot na kita, ma, ako nang bahala sa'yo. Bakit mas may sense of urgency pa tayo mag-invite sa swimming kaysa sa lugar na makaka-apekto sa kanilang eternal life? Now, hindi ko po palang husgahan kayo, hindi ko po alam ang sitwasyon ninyo or to emotionally drive you today or konsensyahin tayo. That's not the point. But my point is this. We will be judged of every decision that we make here on earth. Amen? The time has come na muli, malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesus. At kung hindi mo natanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas, walang salvation sa iyo, kapatid. You will be punished. But if you accept our Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will go to heaven and you will be rewarded. Amen? So if you really believe that Jesus is coming back, if you really believe in Him, please do something for your family. Do something for your relatives. Do something for your friends. Amen? Amen. So I want to encourage you, my friends and family, even those who are watching us online,
Huwag po tayong tumahimik pagdating po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung sa swimming, ini-invite natin sila na with urgency. Try them to invite to church. Kung hindi natin sila ma-invite to church, invite them to read the Bible on their own. Basahin mo itong John chapter 1, tapos i-report mo sa akin kung ano natutunan mo. Right? And better yet, kung hindi pa rin, magpatugtog ka ng Christian song sa bahay mo. Lakasan mo, ewan pa na nga, pa nag-uugas at naglalabayan, hindi niya makabisado sa bayan yan. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Di ko lang kung hindi niya kabisado sa bayan yan. And unti-unti, nagkakaroon siya ng relationship sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang problema kasi mga kapatid, hindi tayo intentional eh. Kapag sinabi ng tatay mo at nanay mo na ayoko, huwag kang babayag. Kapag sinabi ng anak mo o ng apo mo na ayoko, huwag kang babayag. Bakit? Because this is for the sake of their eternity. Para po ito sa kanilang kinabukasan. Amen? And we don't want them to face the great white throne. Right? We want to let them know that Jesus is coming soon. We don't want them na umarap sa great white throne. We want them to face the bema seat with us and accept rewards. Kasi ang bema seat, mga kapatid, ang judgment seat, sa ating mga Christian is parang recognition day. Na parang sasabitan tayo ng Panginoon ng medalya or ng crown for that matter based on what we have done. So mga kapatid, malapit na po dumating ang ating Panginoon Jesus. Magkaroon po tayo ng sense of urgency. Kasi hindi po natin alam ang mauuna. Kung end of the world or end of our world. Katapusan ba ng buhay natin o katapusan ng mundo? At habang papalapit at masakit na masakit ang birth pangs, habang patindi ng patindi ang intensity at ang frequency, if you really believe that Jesus is the only way, please share that to your family and friends. Amen? Be intentional about it. And alam ko kung gano'n kayo katahimik right now. But I know God is speaking life into you. And reminding you about the sense of urgency that we have. Or we should have when it comes to this. This life, itong buhay po natin wala itong sa Israel. Pero yung buhay na susunod yung papalapit, yun po ang mas importante. And God wants us to live with us. Amen? So yun po mas importante. And God wants us to live with Him in all eternity. All for God's glory. In Jesus' name. Let us bow our heads and let us pray. Ama, wala po kaming ibang desire ngayong araw na ito, kundi ilapit po ang aming mga sarili sa iyo. Kapatid, kung ikaw ngayon kino-consider mo sarili mong religious, pero wala ka pa talagang relationship sa ating Panginoon, and you are not sure of the salvation that you have in Jesus Christ, I want to give you an opportunity right now para tanggapin siya as your Lord and Savior. Hindi po tayo natanggap ng relihiyon, hindi pagsama sa isang organisasyon, kundi pagbubukas po muli ng ating puso para tanggapin ang ating Panginoon Jesus. Kung nais po natin na magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan, na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, sigurado makakasama tayo ng Panginoon, and possibly, we will face the judgment seat of Christ, receiving rewards of everything that we have done. Tanggapin mo ang ating Panginoon ngayon na sumunod ka sa panalangin ito. Just repeat after me. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo na may bukas na puso. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. At kailangan ko ang inyong kapatawaran. Binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. Pumasok ka sa aking buhay, Panginoon. At linisin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoong tagapagligtas at Diyos ng aking buhay.
Isinusuko ko na po lahat sa iyo. Panginoon, turuan mo po ako na lumakad sa iyong kalooban. Bigyan mo po ako ng bagong puso. Bigyan mo po ako ng bagong lakas na mamuhay dito sa mundo na may pananampalataya at may kabanalan. Panginoon, nais ko pong makasama ka. Hindi lamang sa buhay na ito, Lord, kundi hanggang sa iyong huling pagbabalik. Salamat po sa iyong biyaya at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede mo ba natin awitin yung chorus ng kanta, This I Believe? Tayo po ito yung mga kapatid, awitin po natin. Let's declare our faith. Let's lift up the name of the Lord in this place. I believe in God.